Araw, di-discuss ko sa inyo ngayon yung mga skills na ano bang kailangan kong unahin. Kunwari ako ay mag-start na mag-attempt para sa online jobs. Ngayon, depende sa skill na ma-develop nyo. Pero maganda niyan, ang umpisang-umpisa mong gagawin, meron kang ma-master na skill na sigurado ka na kaya mo siyang ibenta. Tulad niya, kadalasan ako nasa linya ako ng entertainment, editing. Ngayon, bago ako nag-attempt na maghanap ng client sa online, sinigurado ko muna na yung pag-edit ko ng video at saka graphics design, nandun na siya sa confidence level na parang pakiramdam ko meron ng bibili. Meron ng bibili ng service ko. Ang una kong ginawa, na pumasok muna ako sa mga company dito sa atin, local companies, para ma-develop yung skills ko na yun. Nagtagal ako ng mga 3 years sa local na scene ng photo and video para ma-master ko, kaya maintindihan ko yung halos palaging ginagamit o kaya yung pinakakailangan na serbisyo doon sa field ng pinasukan ko na pwedeng mabili ng mga potential clients ko. Nung kaya ko na yon, dahan-dahan nag-integrate ako sa online. Ngayon, dahil sa online, ano pa rin yan, parang shotgun pa rin yun. Kasi pwedeng yung kailangan dito sa atin locally, iba naman yung kailangan nila. Kaya dahan-dahan akong nag-integrate. Ang ginawa ko, pinagsabay ko yung online tsaka yung local na trabaho dito sa atin. Ngayon, ang start ko, siguro 10% ng oras ko napupunta ron sa online na job. Tapos yung 90% development ng skills ko rito sa local scene. Ang nangyari sa akin, 3 years pure na local na trabaho yon. Tapos nung pag 4th year ko, nag-attempt na akong mag-online. 10% ng time ko napupunta sa online job, habang inaaral ko pa kung ano yung kailangan naman sa online na madalas nabili na service. Kasi iba yung culture sa online, iba rin yung culture dito sa local na trabaho natin, pero halos nagkakaparehas sila. So yung adjustment ko at para maging safe din ako sa client, kasi minsan dito nagkakamali yung mga freelancer. Una o pangalawang client mo pa lang na nasabugan ka na kagad kasi hindi mo gaanong gamay pa yung galaw doon sa online client mo. O kaya hindi mo pa ganun kasigurado yung sarili mo para sa service mo na yun. Tapos napatsyempo ka sa client kagad na maigpit o kaya maselan. Yan. Diyan minsan na nadadala yung mga unang mga bagong freelancer. Kaya ang mainam na diskarte dyan, dahan-dahan, gradual siya na integration. Ngayon, tungkol sa kita ng pera, mas maganda na yung una, pangalawa, depende sa'yo. Basta yung mga unang sabak mo ng client, huwag ka munang mag-expect ng magandang sweldo. Ang isipin mo muna, yung matututo ka dun sa client mo na yon, tapos yung kikitain mo sapat para medyo makakain ka o kaya mapunan muna yung basic needs mo na magpatuloy. Kasi habang natagal naman yan, nakakabisa mo yung galaw, nalalaman mo yung diskarte, tapos ang murang service kasi medyo fail safe siya. Kasi ang client, okay lang yan, mamali ka o hindi magkaroon ng revision, okay lang yon. Kasi sa mata nila, malit lang naman ang ibabayad nila. Kaysa yung naningil ka agad ng sobrang mahal, tapos hindi mo kabisado yung laro,
nagkaroon ng hindi kaaya-ayang resulta, hindi nagugustuhan ng client mo, o kaya may papabago sila, naging madrama yung usapan, ayun, ang laki ng chance na hindi mag-succeed yung initial na journey mo para sa online. Alam niyo, pag tungkol sa kita sa online, malaki talaga siya. Kung sasabihin ko sa inyo, medyo maayos siya, sapat para mailip mo yung pamilya mo sa kakapusan. Pero hindi siya nag-uumpisa ng malaki. Para siyang ano, dahan-dahan, gradual lalaki siya. Depende kung paano mo makakabisa yung sitwasyon, paano mo makakabisa yung serbisyo mo, ano yung market na pupuntahan mo. Pag dumating ka na dun sa level na kabisado mo na yung service mo, alam mo na kung ano yung kailangan ng client mo, nakapag-structure ka na ng sistema, dun mag-umpisa ang income. Nabilang siguro yun, depende sa sitwasyon. Siguro mga 2 to 5 years simula nung mag-start ka dun, mare-reach mo na yung malakihang kaagad na income. Pero kung kadalasan ng iba, safe mode sila gumalaw. Tulad ko, safe mode ako gumalaw habang inaaral ko yung client ko, nag-search ako sa online kung paano yung tamang mga diskarte, ano yung mga dapat gawin. Ang laking tulong nun. Ang laking tulong nun para ma-achieve mo kagad yung possible na income na hinahangad mo. Kasi yung income na maganda, kailangan ang client ma-retain natin yan. Kumbaga paulit-ulit silang kukuha sa atin ng service, napabilib mo sila. Pagka ganun kasi yung naramdaman nila na yung output mo mas kumbaga sulit, okay, ang client hindi yan madamot, mag-aano yan ng, ay kailangan i-reward ko to, kailangan makuha ko tong freelancer na to, kailangan matagal siya magtrabaho sa akin. Kaya unahin mo muna yung skills, pangalawa yung mindset ng pera. Yun ang pinakamahalaga. Skills, puliduin mo yung skills na yun, yung laro kung paano mo titignan yung sitwasyon. Susunod na yung income. Okay? Maraming salamat sa inyo. Ako po si Paul. Magbablog ako tungkol sa mga online na diskarte para sa ating mga kababayang Pilipino. Dahan-dahan ma-start niyo mag-establish ng system para sa magandang career, magandang income sa inyong online journey. Marami pong salamat. Good day.